Walang palalampasin. Walang pipiliin. Bakit nga ba? Kapag palpak, bibirahin. Bakit ka nagbayad ng hindi complete? Welcome sa Kombinasyon Mortal! Laban ka? Kung pag-uusapan ang mga artista sa Pilipinas, ilan lamang ang masasabi nating tunay na nag-iwan ng marka sa isipan ng masa. Kapag inihambing ang mga artista noon sa mga artista ngayon, kapansin-pansin ang malinaw na pagkakaiba mula sa pisikal na anyo, pananamit hanggang sa estilo ng pag-arte. Lalong-lalo na ang mga action star ng lumang Philippine cinema na kilala sa pagiging consistent sa kanilang imahe at karakter sa pelikula. Isa sa mga pinakatanyag sa hanay na ito ay si Ace York Caesar Asturias Aguilar, mas kilala bilang Ace Ferhel, ang tinaguriang original bad boy of Philippine movies. Noon pa man, sapat na ang kanyang presensya sa entablado para sa isang TV guesting upang magtilyan ang kanyang mga tagahanga. Ngunit bago pa man siya naging idolo ng marami, nagsimula muna si Ace bilang isang child star. Bata pa lang ay malinaw na ang direksyong tatahakin niya sa buhay, ang mundo ng pag-aartista. Dahil sa kanyang likas na kagwapuhan at talento sa pag-arte, hindi na nakapagtataka ang mabilis niyang pagsikat. Anak siya ng veteranong mga artista na sina Alicia Vergel at Cesar Ramirez, kaya maaga siyang namulat sa likod ng kamera at sa proseso ng paggawa ng pelikula. Sa edad na 3, unang lumabas si Ace sa pelikulang Ang Taong Putik na pinagbidahan ng kanyang ina. Pagsapit ng 5 taong gulang, naging bahagi naman siya ng full-length film na Anak ng Bulkan, kung saan bida si Fernando Poe Jr. Bagamit bata pa, mahalaga ang kanyang papel sa istorya. Ginamit niya noon ang screen name na Ace York, subalit hindi rin ito nagtagal dahil huminto siya sa pag-aartista sa edad na 7. Pagkaraan ng 8 taon, muling bumalik si Ace sa showbiz. Hindi pa siya agad napunta sa action genre dahil una siyang ipinares kay Nora Aunor sa musical film na 19 Years noong 1969. Kasama ang palad, hindi naging matagumpay ang tambalan dahil hindi nakita ang chemistry ng dalawa. Dahil dito, muli siyang nawala sa eksena sa loob ng ilang taon. Noong 1977, tuluyang nagbalik si Ace sa pelikula sa tulong ng batikang direktor na si Lino Broca. Isinama siya sa pelikulang Inay na pinagbidahan ng kanyang ina. Mula rito, tila muling nabuhay ang kanyang interes at dedikasyon sa pag-aartista. Dahil dito, nakita ng mga producer ang potensyal niyang maging isang action star. Ang una niyang action film ay Noel San Miguel, Batang City Jail noong 1978, kung saan pinuri ang kanyang natural na galaw at husay sa mga eksenang aksyon. Hindi lamang umani ng papuri mula sa mga manunood ng pelikula, naging matagumpay rin ito sa takilya. Sunod-sunod ang kanyang proyekto matapos nito. Bukod sa action films, ipinakita rin ni Ace ang kanyang kakayahan sa mas seryosong material nang maging bida siya sa kauna-unahang TV miniseries sa bansa, Ang Malayo Pa ang Umaga. Isa itong adaptasyon ng nobelang Without Seeing the Dawn ni Steven Javellana. Ipinamalas niya rito ang lalim ng kanyang pag-arte habang ang theme song ng serye ay nilikha ni Ray Valera. Gayunpaman, mas lalo pang humanga ang publiko nang mapanood siya sa pelikulang Pieta noong 1983. Malayo ito sa kanyang karaniwang mga papel bilang action star, ngunit matagumpay niyang nabigyang buhay ang karakter. Para sa marami, ang Pieta ang naging pinakamatingkad na marka ni Ace Vergel sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Habang patuloy ang kanyang tagumpay sa karera, kasabay naman nito ang pag-usbong ng iba't ibang kontrobersya sa kanyang personal na buhay. Noong Hulyo 19, 1991, nasangkot siya sa kasong estafa kasama si Alona Alegre at pinagbabayad sila ng halagang 250,000 pesos upang maiwasan ang mahabang pagkakakulong. Ilang buwan matapos nito, may lumabas namang aligasyon mula sa isa niyang kasambahay, ngunit hindi rin ito nauwi sa pormal na kaso. Noong Setyembre 22, 1995, muli siyang naharap sa kaso kaugnay sa illegal possession of firearms at ipinagbabawal na droga matapos ang isang raid sa kanyang bahay sa La Loma. Bagamat may nakuhang mga armas,
iginiit ng kanyang kampo na ito ay mga airgun lamang. Sa kalaunan, ibinasura rin ang mga kasong ito. Pagsapit ng 1998, muling nadawit ang kanyang pangalan sa isa pang seryosong paratang. Isang menor de edad ang nagsampa ng reklamo, subalit mariin itong itinanggi ni Ace at sinabing wala siya sa lugar noong araw na sinasabing nangyari ang insidente. Sa kabila ng pagsuporta ng ilang personalidad sa nagrereklamo, ang kaso ay na-dismiss din. Mayroon ding isa pang kaso may kinalaman sa ipinagbabawal na droga kung saan una siyang nahatulan ng 6 na taong pagkakakulong. Iginiit ng aktor na siya ay na-frame lamang at makalipas ang mga apila, tuluyan ding naibasura ang kaso. Noong Setyembre 9, 1994, nadawit din siya sa kontrobersyang kinasasangkutan ng kanyang nobya noon na si Tessie Noguchi. Ngulit, pumanig ang korte sa kanila dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa kabila ng maraming isyong hinarap, nagpatuloy pa rin si Ace sa pag-arte hanggang sa kanyang huling pelikula, Masamang Ugat, noong 2003 kasama sina Eddie Garcia at Victor Neri. Matapos nito, tuluyan na siyang lumayo sa pelikula. Nagkaroon siya ng asawa na si Maya de la Cuesta at nagkaroon sila ng isang anak na lalaki, si Alejandro King de la Cuesta Aguilar. Ngunit hindi rin nagtagal ang kanilang pagsasama. Noong Disyembre 15, 2007, lubos na nagulat ang industriya ng showbiz sa balitang pagpanaw ni Ace Vergel. Ayon sa kanyang kapatid na si Beverly Vergel, nakoma ang aktor isang araw bago siya pumanaw dahil sa matinding pagbaba ng kanyang blood pressure na nauwi sa atake sa puso. Pumanaw siya bandang alas 3:17 ng madaling araw sa Chinese General Hospital. Isiniwalat din ni Beverly na nais pa sanang bumalik si Ace sa pag-aartista dahil ito ang tunay niyang ikinasasaya. Ngunit hindi na siya binigyan ng pagkakataon. Isinagawa ng pribado ang kanyang burol at dumating pa mula Australia ang kanyang iisang anak upang magbigay ng huling paalam. Isang malaking kawalan ang maagang pagpanaw ni Ace Vergel. Marami siyang pelikula na naging matagumpay sa takilya at kinilala rin ng mga award-giving bodies ang kanyang husay sa pag-arte. Naging Best Actor siya para sa pelikulang Bomba Arienda noong 1985 at ginawaran din ng Gawad Urian at PMPC Star Awards para sa Anak ng Kabron. Bagamat bihirang kilalanin ang mga action films sa larangan ng parangal, pinatunayan ng original bad boy of Philippine cinema na kaya niyang magtagumpay hindi lamang sa aksyon kundi pati sa mas mabibigat at seryosong papel. Isang pamana na patuloy na maaalala sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli nating pagbira sa mga palpak at pasaway ng bayan. Ito ang Kombinasyon Mortal. Laban ka?